another day that we could able to worship Him and to learn from His words, the truth that sets people free from the trap of the enemy, from the slavery of the enemy. So this morning, our topic is about about Satan's schemes to deceive people. Again, our topic is about Satan's schemes to deceive people. Ang mga pamaagi ni Satanas para paglimbong sa mga katauhan. Okay, let's see the 2 Corinthians 11. 2 Corinthians 11. Bago ka PowerPoint kay nakuba ang mouse na laptop. Dili ko ka proceed sa next. Second Corinthians 11, okay, verse 14 to 15. 14 to 15. Dini, but I am not surprised, ingon si Pablo, dili ko mahibulong, even Satan disguises himself as an angel of light. Verse 15. So it is no wonderful that his servants also disguise themselves as servants of righteousness. In the end, they will get the punishment their wicked deeds deserve. Okay. Now, balik na sa 14. So, atong topic again, Satan's schemes to deceive people. Ang pamaagi ni Satanas para limbungan ang mga katawan is isa niya nga scheme or pamaagi is to disguise as an angel of light. Magpakaroon ingnon siya sama nga anghel kuno sa kahayag. So magtago siya sa kagalingon, magpa-pretend siya nga angel of light or iya sa kahayag pero iya siya sa anghel sa kangitngit. So isa na niya nga scheme, isa na niya nga pamaagi para malimbungan ang tao kay abinatog iya gisis Ginoo. So let's be watchful. Let's be able to use this discernment. Kinanglan maka-discern ta, iya ba na sa Ginoo kay ang iya sa yawa mulimbong lang gid mag-ilad para sa atong kaalautan. Para sa atong kaalautan kay maalaot man ta kung malimbungan ta niya dili ta makagawa sa limbong. Okay. So, ingan na no, ang iyang isa sa mga pamaagi isa niya sa scheme is to disguise as an angel of light, which means verse 15, which means magpakaroon ingnon siya, disguising themselves as servants of righteousness. Habi na to mga alagad pas pagkamatarong. Pero matarong ilang gisulti, pero ilang kasing-kasing o motibo is daotan. Malagi nagdagan kay mga tao nga maayo kay manulti, pero ilang kasing-kasing ilang motibo daotan. So God is not after of what we are speaking. God is looking our heart. Hello, una gitanaw ni Lord. So nga ni siya nga principle. Ako nang gamit kanina sa the prayer nga message. Kung maalamon ka nga mapalit og sakyanan, kung maalamon ka kabalo ka kung dapat, labi nagdili brand new, labi na og second hand or surplus. Dili ka dapat ma-attract sa gwapo niyang balayan. The first concern is maayo ba iyang makina. Hello, the wise people nga mo palit og sakyanan nga second hand is dapat concern siya sa makina. Kaya makina importante kay tanan. Makina is importante. Bisag unsa ka gwapo sa body, kung ang makina dili maayo, dili kadagan ang body kung sayo daot ang makina. So what ngano ni abutan ang istorya ha? Kasi pasabot na ko ana. O unsa po'y gusto ni Lord pasabtan nato. Gitan-aw ni Lord ang atong kasing-kasing nga mo'y pinaka-importante nga
masakit-an, masayran. Because unsay naa sa kasing-kasing mo gawa sa una-una o mo gawas din sa bakbak. So, mo sa pasabot ana. Ang mga dautan ang gigamit sa kaaway nga mga servants kuno sa righteousness, servants of light, maiki mga istorya. Pero ang ilang o ilang kasing-kasing, ilang una-una, ilang motibo is manglimbong lang para masulod sa ilang laang. So, unsa di pasabot ani, unsa di nagpuloy ani. Okay. So, adto ta sa verse 12. Verse 12, backward ta sa 12 to 13. But I will continue doing what I have always done. Ingon si Pablo, akong ipadayon ang akong nasugdan nagtrabaho buhat. This will undercut those who are looking for an opportunity to boast that their work is just like ours. Kaya nabantayan, nabawaan ni Pablo na naapoy mga nagtudlo sa iyang gipang tudluan nga dili maayog doktrina, sayop ang ilang doktrina. So, it's a di kong mga kundang sa akong pagtrabaho sa akong nasugdan lagi trabaho nga pagwali, pagsulti sa kamatuoran. Okay, kaya nga naman, aron nga dili patagaag nun ang kaway. Verse 13. These people are false apostles. Naapoy mga pini nga apostolis. They are deceitful workers who disguise themselves as apostles of Christ. Now, lisod jud kaayo baya ni ilhon mabantayan kung ang atong spirituality level is very low, very ubos. Kaya di man na ito ma-discern. Di man na ito mamatikdan. Kaya kung manulti, maayo man manulti. Pero ang kasing-kasing una-una is limbungan. Para lang di ay maghatag og confusion. Because ang iya sa anak sa Ginoo, ang iya alagad sa Ginoo nga tinuod, dili maghatag og confusion kundi dili direction, instruction, revelation, dili deception, dili confusion, dili mo cause og division unta. And it brings God's glorification. Nga na radyo na siya. So, naan na ni sa una, daan pa ni sa una, yan na nang kuwan sa kaaway. Makig-counterfeit siya sa Ginoo. Makig-counterfeit, mo nang makig-interfeit po siya dayon kunuhay. Magsagol-sagol po kunuhay siya. Para rong ingnon. Hello? So, let's be discern. Let's discern. Let's have the discerning spirit. That is why, careful tag apil-apil og seminars. Sakto dili. Careful tag apil-apil og seminars. Kaya basig na feed na atong soul og sayop. Na nayup-yup na pud nato. So, ingon ni Lord, these people are false apostles. Unya, kung dili ta careful na, we should not be attracted by the way they preaches. Because, ingon pa sa Bible, Satan, nga ang iyang original unta ato nga, kuan si Lucifer man ang tutunan, imong sa Satan and datan, is very knowledgeable. Grabe siya wisdom. Si Lucifer. So, muna nga, dili ta magpa-attract sa intelligence, sa ka-bright. Hello? Intelligence, grabe ang ilang ipanggamit intelligence. Remember? God is not attracted with our intelligence, but He is attracted, is up to our obedience. Grabe nga, pag inambog na siya. And, yung pa niya, oh Lord,
Ingon pa ni Lord nga, we should be watchful to this kind of false na mga entities. Mga sayop ng mga entities. Gigamit sa kaaway. They are deceitful workers. This is connected also in the book of Matthew. Nga diin, istorya ito sa bingay na ay ang isa ka tao. Kanya iyang gipa, trabaho sa iyang mga trabahante. Adlaw nagpugas sila. Kanya pagkagabi nagpugas po ang kaaway. Pagkabuntag. Matod pa. Natingala itong mga ipatrabaho sa Nga bang naamay nanubo nga sagbot nga wala man naman nagipugas. Ingon sila, amo bang ibton? Ingon ang tag-iya, ayaw. Laton nga ting ani. Kay katong dautan, ibton dayon sunugon. Pero katong trigo, katong gipugas, dili to sunugon. So say pasabot ana. Whether we like it or not, nagdungan og tubo. Kauban-kauban na nato nag-uban-uban ra. Sakto dili. Kauban ra. Nay kauban. Pero lahi na daay siya o color. Lahi na siya agalon. Posible dili. Kanang mura og galahi-lahi. Oh, galay-lain. Lahi, linihukan, lahi tinanawan. Lahi og lahi ginugdagan. Ingon sa pulong sa Ginoo, we should be careful with them. Deceitful workers, mga mangingilad ng mga nagmuhat sa buhaton kunuhay. Disguise themselves as apostles of Christ. Ingon si Pablo, di na ko mahibulong, di na ko ma-surprise kung naana. Because naadyo na og manungha. Pag daghan pa manungha sa mabot ng mga panahon, daghan pa manungha. That is why ingon sa pulong sino, we should know the schemes of the enemy for us not to be under his deception. Para dili na mailalom sa iyang pag-ilan. So sa pagpulagin na to pagkabros ko pag-unsaon na to paglikay sa iyang deception kung wala ta kabros ka matuuran. So we should be searching. Kinanglan makialam ta, makisayod ta, mag-ukay-ukay ta, mag-kubik-kubik ta, mukuan tas bulong suno or maminaw ta. And then di lang iligo maminaw mo basa gidtas ka matuoran. The good thing about studying the Bible, if we love to study the Bible, we can find out many things that will help us to be strong and not in the wrong side. Tingnan na siya. Okay. So, unsay gibuhat aning mga servants of the enemy nagpa-as if as apostles of Christ, as servants of righteousness, matud pa. What are they doing? They are feeding the souls with wickedness, causing confusions and divisions. Gifeed ang souls. Okay? Lahi man ang feeding sa body. Maman nagikaon na to buntag uto panyapon or snack. Feeding the body na siya. Ang feeding sa souls is about informations. It's about knowledge. Dili man ang feeding sa tong body is the food man, the material food, the feeding of our souls. Motod pa the servants of the enemy, servants of Satan nga nagpakaaron ingnon nga servants of righteousness, apostles of Christ kuno. They are feeding the souls with wickedness. Imparting wickedness. Spreading wickedness to the people. And if we are not aware of that, kundi what na nasayod, ana, we are victims. And victims will not rejoice at the end. Victims will not rejoice at the end. Victims will grieve at the end. Magmahay, magsugo at the end. And God is not happy that we are victims of the enemy. That is why we should be able to know the truth
and stand in the truth and lessons only the truth. Kung kabalutan nga sayo, ayog dawata. Okay. So, they are feeding the souls with wickedness, causing confusion. May siya nga, mag-cause na maghimura sila kalibog. Magitulo sa amo kay ingani. Kinanglan yun, mag-alagad, magpaubos, o magbatidod-anon, o magkuansyon sa Ginoo, magpaduol sa Ginoo. Nanong tulo nila kay murag naalagi diferensya. Compromising kaayo. The teaching of the Lord is not compromising. Dili siya compromising. Hello? Because sa to, ang gusto ni Lord nga mahitabo sa tong kinabuhi nga makita na anay pagkabalaan, na anay righteousness and holiness. Gusto ni Lord makita ang righteousness and holiness. Ang pagkamatarong o pagkabalan, makita nga galikay ta sa kalibutanon nga mga kailibgon, kalibutanon nga mga usadiha. Nga naman, ang kalibutan nga palayo na tos Ginoo, pinaagi sa mga tentasyon. Hello? And we should know that. Okay. No? Next. Matod pa sa pulong sa Ginoo. Okay. Ephesians 6:11. Ephesians 6:11. Put on all of God's armor so that you will be able to stand firm against all strategies of the devil. Ato kunong isulot ang tanang kaymanan, ang tanang armadura, ang tanang sagang, ang tanang panagang or sagang nga gitudlo nilo sa ato araw pagkasagang ta sa mga atakis kaaway. Arita maganggang sa impierno. Isulot ko na ang tanan jud dili gid ang pipilara. Isulot gid gisugo kita ni Lord nga isulot ang tanang kaymanan, tanang panagang, so that you will be able to stand firm aron makabarog ka mong ligon against all strategies of the devil. Kabalog yun si Lord nga naadyoy yawa nga tungkol tagiyang demons nga iyang gipansugo para yun nga maghimo og kasamo kadaot kalaglagan sa matag usa nga naa untas ka matuoran. Kisa tayong gisuguan ni unbelievers or believers? Kisa gisuguan niya na Ephesians 6. Believers or unbelievers? Believers. Dili man ni sa unbeliever na scripture. Aron kuno makabarog ta sa tanan kuno nga mga litag sa kaaway. Tanang litag, so daghan na siya nga litag. Kabalo mo sa litag or trap or snare in other version sa English. Daghan kay litag ang kaaway. Kay gusto niya nga kung di ta makuha sa isa ka area, dito tas laing area sa atong kinabuhi. Di siya kasulod ana nga doorway sa atong kinabuhi, dito siya sa laing doorway. So muna daw bawaan na to sa mga doorway, unsay mga litag, unsay mga schemes. Ina masahitaan na para makalikay ta. Kay sa to, ang gusto ni Lord nga makalikay ta o makabarog ta nga likon, humanta nga umanta to encounter na musugot sa dili ma-encounter na to na sige naaramas palibot. Nagdalas ilang butbut, pinutbut ng istorya. So klaro kay sana. Let's see the ASB on this verse. Put on the whole armor of God, that you may be able to stand against the schemes of the devil. Against the schemes. Katindaghan na. Daghan siya schemes. Mo na gini the disguising as an angel of light, disguising as servants of righteousness, disguising as apostles of
Christ. Sa ato pa, in religious matters, na siya mga naay pamaagi sa Satanas nga sa religion nga area ma-deceive niyang tao. So we should know the whole scripture, and we should be asking to the right person if there is something that confuse your minds. Dapat mangutanan ta. Aron nga, dili na mapabilin ang kalibog. Aron di ta mabugbog sa kaaway. Unya, okay ra daw ko na mahubog. O malubog. Nasala. Nga naman na karon. Nga lahi na. Ang ilang ginahimo. So, gidasig ta. Let's go back to NLT on that. Okay. So, ang una ang gidasig, gisugo ni Lord sa atua, nga at all times, isulot yun nato. Ang ganindot ani nga mga sugo ni Lord, dili gid siya babag, dili siya bugat. Hello? Dili siya bugat. Dili siya items na bugat nga atong excuse nga, ay lang na kay bugat kay sanan. If there is obedience, everything is just light. Amen. So motong belt of righteousness, belt of truth, breastplate of righteousness, the helmet of salvation, the sword of the spirit, matod pa the shield of faith, mo na siya ang mga kaimanan. Always nato na nga atong i-wear, atong isulot. Because every day, every now and then, Satan and his demons are planning to destroy us. Gideploy na sila to work for him. To do wickedness around the world. E nga na, kagin lang purpose to steal, to kill, and to destroy, at ilang tumong. Kabalo na dyan ta. We should remember unsa gid ang goal sa yawa. To steal, to kill, and to destroy. So naaman siya goal, so nasa strategies. To let his goal be done and be realized. Kunya, unsa man atong goal? Every day, to win or to be defeated. Kita man siguro gusto mag-win. Pero aiming to win is not enough. We have to do the right action and the right plan and right action. Ang tumong nga madaog punta nindot na siya, pero dili ra enough. We have to act. Naatay buhaton. Okay. So, nga na grabe ka clever ang kaaway. So, buhaton niya ang tanan niya nga pamaagi. Okay. Now, another nga pamaagi niya, 2 Corinthians 4 verse 4. 3 to 4, masab na to. 2 Corinthians 3 to 4, masab na to. If the good news we preach is hidden behind a veil, it is hidden only from people who are perishing. Okay, ano na sa? Insya, kung ang maayong balita nga among giwali, natago, sa veil, or sa Bisaya sa veil gani, o bilo, naagyo nag-ali, nadigid maklaro. It is hidden only, natago lang ni sa mga tao nga laglagunon, perishing. So, sa'y pasabot, ani. Kung di ka kasabot sa maayong ebanghelyo, it means there is something blocking in our minds to not understand the good news. To not know that good news. Aron di ta makabros kag maayong balita, kung dili ta mo mabulahan sa maayong balita. Di ta makadungog sa mga balita.
Sa pipila ka tuig, gikan sa atong pagkabata hangtod sa natay buot. Kaning bersikulo ha, na ilalong taan ni sa una. Pero sa diyang niabot nga ni, na ay nagpadayag nato, na ay instrumento si Ginoo, nga alagad si Ginoo, nga nagwali nato, o giabrihan nato atong dalunggan para makadungog. Pati atong kasing-kasing giabrihan, pati ang atong manahuna nakadungog, o atong huna nagabrihan nung nakasabot ta. Na adayoy nahitabo. Ang pagtuo, ang atong tuo-tuo, sa una, nahimong, di na tuo-tuo, kundi nahimong pagtuo. Nitubo na ang gamay pagtuo. Hangtod ni grow ang pagtuo, ni grow ang pagtuo. Next verse, verse 4. Satan, si Satanas, who is the God of this world. Si Satanas, kung nga mo, ang Diyos aning kalibutan na. Because nakuha man ni Satanas ang dominion sa nagihatag ni Lord kag Adan. Gitagaan man si Adan, may gitagaan og dominion, power, and authority sa creation ni Lord. Pero pagkasala ni Adan og ni Eva, na pasa to nga authority sa yawa. Ikawat niya to. Giunsa niya pagkawat? Iyang gitagaag, gi-inject niya, nag-inject siya doubt kang sa na Eva. So, si Satanas, nga Diyos aning kalibutan na, small g, G-O-D, blinded the minds of those who don't believe. So, isa nga strategy ni Satanas para malimbungan ang tao, butaan yang hunahuna para dili na mo tuo. Di ni mo tuo, anak. Pero nganong dali raman mo tuo sa sayop? Kay ang yawa po ay nagpalayo. Sa truth, gamay ra kaayo mo tuo. Pero gani og sayop, dakan lagi mo tuo. Sakto dili. Kay gamay ra nahayagan ang hunahuna. Gamay ra nag-abri ang talunggan, nag-abri ang kasing-kasing, nag-abri ang hunahuna. Whether we like it or not, many believed the wrong teaching, the false. And only few believe the truth. Kay na-deceive na sa yawa. Gibutaan na sa yawa ang una-una para dili ka sabot. They are unable to see the glorious light of the good news. Katong nabutaan, dili gyud sila kakita sa may mayaong kahayag sa maayong balita. Di nila ma-enjoy ang pulong sa Ginoo. Di sila ganang basa. Una natin mailhan sa blinded by Satan, who is the God of this world. They know the Bible is the Word of God, but they don't love reading. And if they are reading, they could not understand. So they have no joy in doing the searching of the truth. They are unable to see the glorious light of the good news. Dili gid sila ka kita sa beauty. May mayaong kayag sa maayong balita. Few only like the scriptures. Many like the pictures nga, nonsense nga pictures. But scriptures gani, ay ignore. Gamay rin mo like, anak. Katong mga pictures nga murag, wala lang, nonsense bitaw. But think the kana mo like. Because that identifies, that determines that many people are blinded by the enemy. They are fond of the wrong side. The right, they don't want. But they wanted to go to heaven. Pero gusto sila atong langit. Dakan gusto langit. Pero ang manifestations about going to heaven, dili makita. Even sa atong likes, sa atong ganahan, even sa atong inistoryahan, is that are we practicing the language of heaven? The language of heaven it's not pamalikas. It's about glorifying God. Right words, good words, not bad words. Ato dili.
Ingon pa nila, kung gusto ka mo adto og China or maka-communicate ka, mag-practice ka og Chinese language. Kung gusto ka mo adto dito ang napita nga dili English ang gamit, imong studihan sa. So the language in heaven dili pamalikas. Nganong nawala sa ako ang pagpamalikas, si malikas mo ko sa una. Because that's the power of the Word of God. Wala pa ko na empowered sa Holy Spirit at panahon na, but the effect of the Word of God, nag-change na ako. Pag-connect na ako ni Jesus, nawala diretso akong pagpamalikas. 3 days pa ko after, nakanotice na wala na ako na malikas. Why? Isa na, the language that we used to speak. Heaven, the language of heaven, praise the Lord, hallelujah. Mga good words, mga biblical words, mga godly words, ang language mo gawas atong baba. Pero dili ganina mo gawas atong baba. Asa dapit na nga place ang imong i-practicean. Tanan mga bad words is iyan na sayawa. O ang dapit sayawa. Asa dapit? Langit o imperno? Imperno. The language of hell are all bad, wicked, not glorifying God, but can make people who are deceived enjoy. Okay. So, dili sila nakita sa mga ibang lesson. They don't understand this message about the glory of Christ. Dikit sila kasabot ani mensahe about himaya ni Kristo, who is the exact likeness of God or exact image of God. Isa lang amang timailhan, are we truly the children of God, the sons and daughters of God, the children of God? It does not mean that if you go to church, you're already children of God. Katong rubber, katong tulisan, nga, naalansa ko ba ni Jesus? Maybe gasimba to siya, pero tulisan niya po. Or atong ibaliguan na po si Pastor, dito hinimba. Pero because he acknowledged that Jesus is Lord, the Savior of his life, naluwas di wala. Naluwas. Because samtang siya naminaw, na malandong, nasabtan niya that Jesus is not an ordinary man. Ang suba daw kuno nga mabaw saba. Apan ang suba nalaw hilom. While we are listening, while we are silent, by the way, we are meditating. And as we are meditating, sa damtang kita mamalandong, natay masabtan. So isa nga scheme sa kaaway is to blind the minds of those who don't believe. Ang pagbuta sa mga hunahuna ato mga taong dili atong wala ni tuo. Isgot na itang Bible, urag dili na sa ganahan. Pero ma-change ng ilang feelings o ilang thinking, ilang thoughts, ma-change na ilang hunahuna. But for those who are truly iya sa Ginoo, there is an excitement, there is joy in listening the scriptures. They are not time conscious. They are conscious to learn. They are conscious to learn. They are not conscious of time. They are conscious to learn. Yan na. Kung conscious tan mag-learn, it means congratulations. The Spirit of God is in you. You have a good spiritual appetite. Na kay good spiritual appetite. But if you don't like the Word of God, if you are time conscious, it means there is something wrong in us. Nga na ragid siya pag-identify, pag-determine. Sa grabe pa ni mo, Pastor, that's true. Truth must be
revealed. Truth must be said and spoken. Hello. Di kay atong ano ng tao. Hallelujah. Now let's move on to the verse 5 on this. You see, ingon si Pablo. Nakita niyo, we don't go around preaching about ourselves. Ingon si Pablo. Nakita ninyo, wala kami naglakaw, nagwalis, among kagulingon, kami gituboy. We preach that Christ is Lord. Among giwalin nga si Kristo, Jesus ang Ginoo, and we ourselves are your servants for Jesus' sake. O kami, ang mga alagad, tungod ni Jesus. O ibayaw na gani ang relihiyon, ang alagad si Ginoo, di na Ginoo mabayaw. That's very dangerous. But kung si Jesus ituboy, ang word ang basihanan, ang motibo is to glorify God. That's very good. And that's right before God. Hello. Inga na siya. Hello. Okay. Verse 6. For God who said, let there be light in the darkness, kay ang Ginoo nag-ingon, na naay kahayag diya sa kangit-ngit, has made this light shine in our hearts, so we could know the glory of God that is seen in the face of Christ Jesus. Ingon si Pablo, wali si Pablo. Siya nga, sa diha nga naingon ang Ginoo naay kahayag diya sa ngit-ngit, o kini nga kahayag, nidanag sa among kasing-kasing, aron kami masayod sa himaya sa Dios nga makita diya sa dagway ni Kristo Jesus. Wala ta kakita ni Jesus. Pero ang kahayag ni Jesus ni danag sa atong kasing-kasing ug nidanag sa atong naong nga mahimayaon na atong naong, naanay paglaom, naanay kalipay, naanay kalinaw sa una, bugat pa sa dag-om. Sa una atong kinabuhi, bugat pa sa dag-om ang atong dugan, bugat pa sa bato nga isa kasako. Hello. Sa inyo na. Gusto ni Lord ang gusto sa yawa nga pabugatan atong dughan. Pabugatan atong una-una para nga maglukluk na lang kita di na mo trabaho, di na kita magliuk-liuk kita ta magpakita kay nauwaw ng tawanan na. Pero nga sa Ginoo, duol kamo tanan gikapuyan o gibudlayan kay papahulayon ko kamo sa inyong kabugaton, di kay papahulayon nga patyon. Kaya iya ko nung yugo gaan. Ang ibupo sa abutang sa yawa sa atong liog, pabugatan tag problema, dungag-dungagan tag problema, unya matud pa, mawad ana na tag paglaom pagsalig, mo din to nga wala na. Daghan na din sakit mo sulod. Kay na nag-mutate na daw kuno ang atong cells. Wa na kasabot atong cells, nag-mutate na. Pag mutate ana, pag nagubot mong cells, na mo nang balatian. Hindi na plastic pa kita mukha, o di pa matulog tungod sa problema. Di, kansa man imbis na gwapo, ni pangit. Imbis ni abtik, ni nalunya. Imbis madasigon, nawa ng kadasig. So muna ang mga schemes ni Satanas, mga pamaagi ni Satanas. Sa religion, iyang gisudlan para lang maghatag og kalibog og divisions. So magpadala siya mga agents niya, mga instruments niya, mga servants niya. Pero ang mga gitudlo is dili na sakto. Utengon ni Jesus, beware of the leaven of the Pharisees. Pagbantay mo sa libadura sa mga Pariseo. Kay daghan kuno gibutang nga patubo. Unsa tay daghan patubo? Daghan gidugang nga di mao. Sakto dili. Beware of the leaven of the Pharisees. Kay daghan kuno gidugang nila, daghan gidugang. Nagamit lang sila word pero naigi pang dugang. Kung sa gidugang ni Satanas kang pagsulti na kang iba, dili mo mamatay.
You will not die. Natra gidugang isara gidugang anak. Oh, grabe ang convincing power. Iya gyud ikuan atong mind. Iya gyud i-confuse iyang atong mind. Iya gyud to ison atong mind. Para nga mahayluta mo panig niya, maka-obey ta niya o baka disobey ta sa Ginoo. The purpose of the deception of the enemy is for us to disobey God. Ang tuyo sa yawa nga i-deceive ta niya, muna mo gamit siya og schemes, mga pamaagi, strategies or schemes para mag-disobey ta ni Lord. Kay ang mag-disobey ni Lord, dili man jud panalanginan. Entry to sa balatian, entry to sa mga kapilihan, entry to sa tanang negative. Hello? So gusto ni Satanas dalon ta sa doorway to our distraction. Dalon ta sa pultahan sa atong kalaglagan. Tekan siya gamiton. Hello? Sumo na iya mga schemes o mga strategies na dito ta sa lain na pod nga area. Umano, ato na to stop, taas pa na to kung ato ta sa religion, ato ta sa lain din na pod religion. Ato ta sa 2 Samuel chapter 13. 2 Samuel 13. Let's start in verse 1. Second Samuel 13. Now David's son Absalom had a beautiful sister named Tamar. Long aim ang first 80 ha. And Amnon, her half-brother, Aki, fell desperately in love with her. Dana lang sa taha. Okay, second ako. Sabi sa kuha diri. Di say diri ang story nga nahitabo. O unsa di ay gid ang dapat nato ma-learn ani nga story. Because there is a confusing statement here if we are not careful to observe. Si Absalom kuno nga anak ni David, na ako no'y gwapa kuno nga igsuon nga si Tamar. Nakinipod si Amnon, matod pa, half-brother ni Tamar. Kaya mag-asawa si David. Allowed pa man to panahon na. So brother niya fell desperately in love with her. Kini kuno si Amnon, si Amnon, pero di kuno ilaban ni Tamar nga iyang half-sister. Let's move on to the next verse. Next verse. Amnon became so obsessed with Tamar that he became ill. Tungod sa iyang gibakti kang Tamar nga iyang half-sister, na obsessed siya ayo. Di ka siya kasabot. Ang taong obsessed is struggle na siya sa iyang gibati. Oh, for example, obsessed ka sa pagkaon, na gusto ka masikir ang kaon. Diba sige kagkaon, dito rin mo focus. So, na-obsessed gid siya ayo ni Tamar. Why? Because of beauty. Tungod sa iyang kaanyag. She was a virgin and Amnon thought he could never have her. So ingon ang Bible nga gusto gyud kuno ni Amnon nga iyang kwaon maangkon si Tamar. Okay, next verse. But Amnon had a very crafty friend, his cousin Jonadab. Si Amnon na ako noy, maro-maro nga higala, nga ira pong igagaw nga gingandag Jonadab. He was the son of David's brother, Shimea. Anak kuno siya sa, igsuon siyang papa nga si Shimea. Okay, let's move on to the next verse. One day, Jonadab said to Amnon, "What's the trouble kay ang taong obsessed, troubled na. Di na siya normal ang hindi bati, dahil mga nahuna. Di na normal ang tanan. Nabantayan Jonadab yung friend ng di naman siya normal sa iyang normal nga daily routines.
Ingon si Jonadab, naunsa man ning anak sa hari nga look so dejected dejected morning after morning sa kada adlaw jud kuno lain na jud kuno yung naong itsura na dili na malipayon. Pero me bothered kaya ang taong obsessed, troubled na. So Amnon told him, I am in love with Tamar, my brother Absalom's sister. Siya na in love jud ko ni Tamar. My brother Absalom's sister. Ang igsuon nako kuan kanang anak sa ni ansa na igsuon ni Absalom. So babae ni Absalom. Next verse. Well, Jonadab said, ingon si Jonadab, I'll tell you what to do. Insa na siya. Nagbala ka, kaya na ako'y buhaton. Go back to bed and pretend you are ill. Siya, sige balik dito sa magdaanan. Pagpakaroon ingon nga nagbasakiton o nagsakit ka. When your father comes to see you, kung wabot yung papa para pangamustahon ka, tanawon ka, ask him to let Tamar come and prepare some food for you. Isaing na din yung papa nga, ipani si Tamar, kadalan kang pagkaon. At imanon ka. Tell him you'll feel better if she prepares it as you watch and feeds you with her own hands. So, maraming advice no, wicked advice, bad advice saying friend. Nga, ingnay mo papa, mag-suggest ang kaanaway nga mo, maulian na ka, kung sukaran ka, atimanon ka, pakanon ka, ni Tamar, matud pa sa imong kwarto sa imong higdaanan. So, si pasabot ani nga, versikulo before ta mo go down, anak nga kan. So, one of Satan's schemes to deceive people is to use love in wrong context or wrong concept of his lustful plan to spread corruption of the flesh. Isa nga pamaagi ni Satanas is to use the word love in wrong context and wrong concept. Muna nag-spread karon. Abi nato, abi sa kagadaghanan, gugma imong gibati, dili day to gugma, lust lang di ay. Dili love, L-O-V-E, but lust, L-U-S-T. Deception na sa kaaway, abi nimog na in love ka, abi nimog na higugma ka. Nabiktima ra day ka sa lust or uwag. Ingana na siya, gamito niya ang tanang pamaagi sa Ephesians 6:11, di ba ganina? Satan used all his schemes to deceive the people. So ganina ang religion. Karon na pod ang imong unod. Iyang atakihon. Pinaagi sa lust. So, gigamit sa yawa si Amnon, gigamit sa yawa si Jonadab as instruments of Satan to use to use his schemes or pamaagi strategy to deceive. Kisa nag-deceive? Si Tamar. Ang biktimahon sa yawa si Tamar nga gwapa. So what does it mean? Satan is attracted of beauty. Si Satanas o ang iyang mga demons gakaibog pud og gwapa. So, sa iyang pangibog, di man siya magmalampuson kung dili siya mo gamit og instrumento, mo gamit siya og instrumento para magmalampuson nga iyang pangibog tuman. Hello? So, unsay nahitabo? Okay. So, isa sa scheme si Satanas is to use love in wrong context
Love ang gamiton. Pero bag, sada kay pulong yung ngamit, nga nagigugma, pero last day ito ang sulod. Pangibog. Sakto, dili. Careful ta, sa to watch and pray. Magbantay ta, magampo. Kay basig ka ng tawhana, nag-instrumento lang na sayawa, para mabiktima ta sa iyang last, sa iyang uwag, sa iyang pangibog sa unod. So, unsay strategy or schemes ni Satanas, nagpa-disguise nga nagsakit siya. Let's go back to the previous verse. So, na-in-love ko na siya. Naunsa ba ni? Because, ngani ra tong sabtunog ayo, no? Kinang sabto na tunig ayo. That lust is not controlled, but love can control. Ana ra gid sa imong dagit pag-identify, sa wala pa ta kabos kamaturan, dili ta ka compare ana, di ta kasabot ana. Abi na to gibati nga mao jud na, but behind it Satan is just using us, confusing us, gagamiton ta niya, galibugon ta niya to become victims of his wicked schemes to deceive us. So in love with Tamar, grabe kay kuno siya ka in love. Kay pag guman ani bitaw na nakwanto, wala naman. Kung in love siya, ipadayon ni ang gibati, mukling siya, makiguban. Human nga nakuan na iyang gibati, wala na siya gana. Pagawas na sa demon spirit, wala to. Tingnan na, nausap na mo ang tinagdan. Sweet pa mong kaspermiro, kay partatos and skin deception. Pa-sweet. Pero ang ending na ito, bitter na imong life, pait na imong kinabuhi. Sakto dili. Pa-pretend nga sweet siya, loving siya, generous siya, pretentious na dia ito. Ang ending, bitter na imong life. Biktima na ka. So, kaya nga naman din, diba, gamit ang love. Bisag asa nga, love. Pero di kini nga love, na may upat ba ito? Muna kitawag eros love. Ang eros love. Init-init. Nga di ka kapugong towards sa ang agape love is iya sa Ginoo. Kini nga love is tinawhanon. Dili na siya godly love. In other word, and it's lust. Kaya sa man ay or ma-describe na to sa day kung pasakto ba gini. Sa to, I am in love with Tamar. In love kuno kay siya, na obsessed gani siya ha. Natanaw na to, i-compare na to ni bersikulohan dito sa 1 Corinthians 13 verse 4. Tanaw na to unsay description sa love. Description sa love sa 1 Corinthians 13 verse 4. 1 Corinthians 13. Love is patient and kind. Ang gugma kuno mapailubon og maayo, kind. Dili muhimog wrong action, wicked action. Love is not jealous or boastful or proud. Ang gugma dili kuno siluso, dili mapaytason. Ang maayo, gugma gid siguro ako gibati. Anything that is lustful is really not love. Next verse. Love is not rude. Dili kuno kanang rude nga. Mangisog ka ng brakinsa. It does not demand its own way. Dili kuno demanding ang gugma. Di ba nag-demand siya? Ang iyang unod nag-demand. Di siya kasabot. Trubod na siya. Ang demonstrate, ang unod, grabe ang liyok sa unod. Gigamit ang iyang unod nga manggimo.
Mabot ta sa lain scripture ani karon. Because our topic is about Satan's schemes to deceive people. Ang mga pamaagi ni Satanas para ma-deceive, para malibungan ang mga tao. Love is not irritable. Ang gugma kuno dili irritable, dili sa putong. Abawaan dyan na ito na naigugma bitaw no kay kanang mo respeto. Di ka asing-kasingkahan lang. Kana bitong sigig paningkas, dili man na siya gugma. Yan na rin paluy-luoy o ganahan. That is not of God. It's just lust. Hindi na siya gugma. Love does not keep records. No, it keeps no record of wrong. Ang gugma kuno dili kuno dili kuno magtagog record of wrong. Isa to, i-forget ang wrong. Love covers the multitude of sins. Next verse. It does not rejoice about injustice, but rejoices whenever the truth wins out. Di ko na magkalipay sa dili maayo, but magkalipay sa truth wins out. Kung tanaw na to ang description sa love, positive. Magkapaabot, patient, magkapaabot. Kapito, kadungdung ko sa una sa dalaga pa ko. Inganirikit siya pag-identify sa taong laki nga nangulitaw. Laki man siya mangulitaw, di man bae dapat. Ang laki nga nangulitaw nga naigugma, makapaabot siya kanus asubton. Takto dili. Pero kanabit tong laki nga dili gugma, last ra iya pangibog. Demanding kay na. Ang gusto niya imurang unod. Pero ang tao, laki nga naigugma, ang tao naigugma, di siya mapahigmuslanon. Mutabang siya. Build up siya, respeto siya. Pero gubaon lang niya imong ugma, imong kinabuhi. Magubabiyaan ka, dili na gugma, last na siya. Muna gamiton sa to, isa na sa scheme sa kaaway. Iya kang biktimahon sa imong unod. Ipaliyo niya imong unod para ikaw malunod. Next verse. Love never gives up, never loses faith. It always hopeful and endures through every circumstance. Ang gugma ko na dili mo give up, di mo undang. Paabot sige lang, paabot sa to. Paabot siya ko kanus ako niya sumpon. Pero last gani ay hindi ka masut mang-rape. Maabot. Muna, careful ta. Kinsay nangulitaw sa atua, kinsay nangulitaw ninyo mga dalaga. Kinsay na gusto makigrelasyon ninyo. Ay mo padani sa hatag-hatag o sa padiha. Because ang yawa, sa to si Jesus, tagaan ni Satanas sa gingharian, ihatag ang tanang gingharian, mahilig siyang offer. Isa na nga, strategy or scheme ni Satanas, mag-offer siya good thing for his wicked plan to succeed. Tika siya strategy, schemes. Next verse. Ano itong balik dito sa kwarta? Basta ka na ito, mag-compare na ito sa pag-gilin akong gibati. Kasi last lang ni, pangibo na ni din in love. Okay. Gamito ni Satanas ang atong unod. Ang last. Prophecy and speaking in unknown language. Okay, verse. Let's jump to verse 13. Verse 13 down. 3 things will last. Tulog ka butang ang mulahutay. Forever, last forever. Faith, hope, and love, but the greatest of this is love. Tulog kuno ang mulahutay, pagtuo, paglaom, ug gugma. Apan ang labaw sa ilang tulog, maugid ang gugma. Muna, kung tinuod ang gugma sa laki or bae nga imong kuan, mulong tadsud.
Kay ang tinunay gugma, morisbito man og mulahotay. Hello. Nadili ta magpa dili ta magpaanod sa atong unod. Magpaanod sa atong. Let's go back to the story about Amnon and Tamar. Okay. So 2 Samuel chapter 13. Okay. So ito ang advice nisulod din si Satanas kang Jonadab para mapadayon ang plano niya. Nga, unang plano, unang gigamit sa yawa si Amnon, and then ang sunod gigamit sa yawa si Jonadab. Kunya, nabikti pa pagyud si David. Kaya wala ka malay-malay si David nga nasulod na pud sa laang sa yawa nga gigamit niya si Amnon o si Jonadab. Naku, ano yung istorya? Pati pa ang tarong, may mga biktima sa wicked plan sa kaaway. Sounds good. But the plan is wicked. Because isa sa scheme sa yawa, o plano siya maayo, pero dautan iyang motibo. Let's move on to the next verse on that. So verse 6. So, Amnon lay down and pretended to be sick. Nituo siya sa advice ni Jonadab nga iyang friend, nga iyang cousin. Muna, careful ta. Nga, mutuot tas advice sa atong friend nga wicked advice. Dili kita kumpiyansa sa advice, ha? Tanan. Kinangnan nga, maminaw ta. O, before ta mo act sa advice, kuna-kuna ta. I-assess na nato, evaluate sa nato, sakto ba ni Ebres ginobdig ba? Dili kay, bugoda lang ka-diretsyo. Part of identifying our maturity is assess, doing the assessment evaluation. Kung sakto ba ni, mo ba ni? Okay, ayaw diretso decision nga wala pa'y pagpamalandong, wala pa'y pangonsultas Ginoo. So when the king came to see him, so sa dang hari, niabot na aron bisita niya, pangamusta ko siya, tanawon siya. Amnon asked him, please let my sister Tamar come and cook my favorite dish as I watch. O drama kaayo ang tao nga gigamit sa yawa. Kaya isang na sa scheme or scheme or strategy ni Satanas to make drama, to make pretentious acts, pretentious words. Diba? Sounds lambing, sounds good. Manya-man niya. Diba lambing-lambing? Pa, paano si Tamar pa? Padalang pagkaon akong paborito pa. Nakuha rin niyo? Lambing-lambing para makuha lang imong dautan nga plano. Yes, kawan. Dilitan ng lambing is godly. May kibodrama si Satanas. Yan ang scheme. Yan ang strategy. Then I can eat it from her own hands. Right? Sada kayong plano. So, one of the schemes of Satan is to make drama. Pretending to be sick. O dili gid siya sick. Pagkaroon na nga nagdaot. Kauban na nasa aron di suguon, mag-ingon dayon nga lain akong gibati. Nagdaot ko ay kog sugua. Hello. Kabalo si Lord. Next verse. So David agreed and sent Tamar to Amnon's house to prepare some food for him. Muna, sulod na si David. Na litag na pud apil si David. So naatay mga action nga sounds good to help the victim, but kita na rin na victim. Sakto din. Hello. Naatay action, naatay
Naatay gibuhat nga sounds good to help kuno atong nagkinanas atong help. Pero kita na yun na victim. Because that's part of the scheme of the enemy. To make us his victim. Through his wicked plans. Using good terms. With wicked motive. So, ingon sabi, okay. Kaya anak lagi. Drama na dahi nga na. Ginagamit na sa kaaway. O nasulod na sila ang si David. Nasulod sa daan si David, wala. Nasulod, wala. So, ni mga panahon nga, naatay gibuhat ko nga good action, pero ka nga good action, nalaang na dito sa kaaway. Sakto, dili. Through this story, that is a reality. Next verse. Ang gitabangan pa nun natong yawa, nga magbalang puso. Amen. Naadi mga panahon na tabangan nato ang yawa, nga magbalang puso siya. So when Tamar arrived at Amnon's house, she went to the place where he was lying down so he could watch her make some dough. Wala na, pati si Tamar. Suod na sa laang. Suod na sa laang. Adto po si Tamar. Kay suon lagi niya, nagdaot ko no, hay. Nadaot naman di ay iyang huna-huna. O daot po niyang plano. Nasud na lang si David. Nasud na lang si Tamar. Niadto taon dito. Diniyos yun ang iyang uban ng kaluoy. Kaluoy pa sa kagsuon nagdaot. Baskog maguglawas. So niadto. Nagluto siya. Unya, then she baked his favorite dish for him. Nahimo ng sulugoon sa yawa. Si Tamar. Nagluto-luto pagit si Tamar sa paboritong dish ni Amnon. Next verse. But when she set the serving tray before him, human nagluto, iyan ang dalon ang luto niyang pagkaon kang Amnon, nga iyang half-brother. He refused to eat. Wala siya ni kaon. Kailain ang iyang tuyo na kaunon. Ang unod. Everyone get out of here. Drama na po siya. Drama na po siya. Ano po drama niya? Ganina, nagpa-pretend siya nga, nagsakit siya. Kasi kanak kaon. So, gilutuan. Dayon, gitagaan ng pagkaon, wa siya ni kaon. Everyone get out. Isa nga, tanan mo lang kung hawa mo. Amnon told his servants, gipalayas ni mga servants para di makadungog sa iyang kabuang. So, they all left an hour. Nang lakaw po sila, kay sugo mas anak sa hari. Kaya naa siya wicked plans. Next verse. Then he said to Tamar, now bring the food into my bedroom and feed it to me here. Siya. Pag umana, naglakaw ng mga tao. Ingon din siya ka Tamar. Sige, dalaan ang pagkaon sa akong kwarto. O, dito ko, pakana. So Tamar took his favorite dish to him. Gidala po din ng Tamar, nga white ka, malay-malay. Nga, gakasulod na siya sa litag ni Satanas. Nagigamit ang iyang half-brother. Next verse. But as she was feeding him, he grabbed her and demanded, come to bed with me, my darling sister. Dito na. Wa siya ni kaon. Dalaan na siya pagkaon. Iya dengi kuha ang kamot ni Tamar. Umatod pa, dali magdulog ta. E mo to'y purpose niya. Dili kaon ang iyang gusto sa entiyan. Iyang unod ang iyang ifed. Dili pagkaon ang iyang ifed. Unod ifed. Ang unod. So walang kamalay-malay in town si Tamar. Next verse. No, my brother. Ni resist si Tamar. Ayaw in town, nigsuon. Don't be forced. Ayaw pag kinabuang.
Don't do this to me. It's ayonig buhata. Such wicked things aren't done in Israel. Kay kana nga binuhatan, dili na dapat buhaton sa Israel. Naresist siya. Nagkuan gid siya, nisukol siya. Through words. O, siguro physically nag-resist siya. Words and physically. Next verse. Where could I go in my shame? Ingon si Tamar. Unsa na lang ang akong kaulawon. And you would be called one of the greatest fools in Israel. Unya, kung imo nang magbuhat, ikaw, tawag ko na ikaw ang pinakabuang-buang sa Israel. Please just speak to the king about it and he will let you marry me. Ingon siya. Kung gusto ka, panangit na lang sa hari, aron pakaslan ko din. Kaya pwede na mahita, okay ra na, kung mo na mong tuyo, pakaslis ako una. Muna ingon ni, let's see the ASB on this, how the ASB stated this first. As for me, where could I carry my shoes? Asa naman ako ibutang ako kaulawon ko, iniwan ko nimo. And as for you, you would be as one of the outrageous fools in Israel. Mahimo na jud kang abuang-buang sa tibuok Israel. Now therefore, please speak to the king. Isa, sige. Mananghid na sa hari, for he will not withhold me from it. Isa, panangid sa hari, kay dili pug ko niya, pugnan, para magminyo nimo. So nasa good suggestion. Isa, before ko nimo, kwaon, minyo isa ko. Munay, ingana, nga, muna statement. Let's move on to the next verse, NLT. Mamakuha sa statement, lain-lain lang kung gigamit. So, but Amnon wouldn't listen to her. Naminaw si Amnon. Kay Satan will not listen your explanation, your justification. Satan has controlling power. Di siya pwede nga. Imong, pamilikan siya, di kanya panumanawon. Ignore ka niya. So, wala ko na aminaw si Amnon. Kasi nisulod ni Amnon, hindi mo Espiritu sa Yawa. O di mo Espiritu sa Ginoo. Espiritu sa Yawa. So, musulod siya through lust. Pangibog. And since he was stronger than she was, he raped her. Kusgan man din si Amnon, kalaki man siya. Na-rape din niya si Tamar. So, sinita po. Okay, verse 15. Then suddenly Amnon's love turned to hate, and he hated her even more than he had loved Kana. Human naman niya nakuha si Tamar. Ang last, ang spitos uwang. Nakuha naman. Nagsucceed na. Human ato. Kaya binuod na gugma. Padayon siya na gugma. Prosedita po. Mom's love turned to hate. Human niya nakuha si Tamar. Iyan ang gikalagutan. Wala siya ganahin ni Tamar. Because dili man to love. Last lagi. Amen. Ako ano yung story? Muna nga, makarelate sa ito gabalingon. Unsa man ta? Nabiktima ta sa gugma ba itong atoan? Iya ba ito sa Ginoo? Atong partner? Or iya ba sa kaaway? Diba, gani nagsa-isa na to sa description sa love. It's patient. It's kind. Kind man siya, so dili ka maghimog daotan. Pero sa gimot niya, iyang rape. Hindi pag kumanyag rape, naglakot na din siya. Naingin siya, na-inlove ko ni Tamar. Na-obsess siya. So, we will know this story, this scripture, that one of the scheme of Satan is to introduce lust. Mag-introduce siya lust, pangibog sa mata. Diba? Beautiful, pangibog sa mata. Then, pangibog sa unod. Satan is attracted with beauty. The demons also attracted with beauty. Kaya kung unsa kuno ang unsa ilang labaw is maupod ang mibuhatan sa sulugoon. I have to use the statement as we used to hear. Kung ang kapitan kuno sa barko, hing babay,
Iya ging tingtalon iya mga crew nga mga babae po para nga pareha sila tanan. Satan is also the same. Kung siya puno sa lust, pati ang demons puno po sa lust. Careful ta. Kasi proud kita nga na nangulitaw na to. Ipangulitawan na dito sa demons. Igamit na sa demons. Human nga makuha yung gusto, goodbye Philippines. Oh, hello, pain. Hello, bitterness. Makanta din kag akala ko ikaw ay akin. Diba? So yun na. The scripture is telling us the truth to let us identify what is inside us. Is it love or is it lust? Any lustful looks, lustful feelings, lustful desires is really not of God, is really of the devil. And that's the scheme of the enemy. Scheme na pamaagi na sa kaaway. So what happened? Okay. Verse 2. Tanawa raw. Human niya nakuha si Tamar. Naglagot na siya. Unya, inganan siya. He hated her even more than he had loved her. Get out of here. He snarled at her. Laya sa diri. Because dili to love. Lust. Ako ninyo? Careful mga batanon. Laking magbabae. If the foundation of love, if the foundation of your relationship is lust, delikado mo. Kung foundation sa inyong relasyon, nga na mo ka-close tungod sa lust, dili na mo last. But foundation, ana, is love. Kan love, makapaabot. Love is patient, love is kind. Congratulations, my future in your relationship. Ganun lang yun. So pag human nakuha niya si Tamar, naglagot na siya ni Tamar, siya, layas na diri. So abi na ito nga na lang, kasimple ang story, ani. But there's deeper meaning. The spirit is captured. Ato nang na-capture unsang spirit nagpaluyo. Buti natin alam ka, gubot na din yung relationship nga naman. Nakasulod naman si Satanas. Sakto, dili. So, scheme ni Satanas, ipa-enjoy ka sa relationship na build sa lust. Next verse. No, kagipalayas naman si Tamar, human nalugos, nakuha na niya ang gusto ni Amnon. Siya, no, Tamar, sending me away now is worse than what you've already done to me. But Amnon wouldn't listen to her. And siya, kung imo kay palayas, mas worse pa sa imong gibuhat nako sa pag-rape nako. Pero wag yun naminaw si Amnon. Next verse, tanaw na to. He shouted for his servant and demanded, throw this woman out and lock the door. Tanaw, wagi siya patangsa. Kung itos Espiritus Ginoo, dito tingana siya. Human niya nakuha. Gilabay na niya. Pero niya, in love ko no kay siya. Ito, scheme sa strategy ni Satanas. Mugamit siya good words sa iyang bad motive. Abi na ito, buwi. Naanak ko, makauyab na dyan ko ani. Ay, hindi na ito, biktima ko naman ay kaani. So careful. Kung dili mo gustong masakitan, pagbantay. Kaya ang biktima sa yawa, dili maglipay, kundi magsubo. Human sa hubo, subo. Hello? Human sa hubo, subo. So isa, ipalayas ng bayhana. Sirad inaportahan. Next verse. So the servant put her out and locked the door behind her. She was wearing a long, beautiful robe, as was the custom in those days for the king's virgin's daughters. Walang ka malay-malay, biktima na siya.
So knowing all these things can give us more info, learnings. Nga, careful ta. Yun, sa atong palibot. Careful ta kaanyawa, grabe siya, pamaagi. Para lang malimbungan ta. Para lang malaglag ta. Para lang yun, magsubo ta. Amen. So, let's be careful with our heart so that we will not be hurt. Takan siya schemes, takan strategies sa Satanas. Kani na religion. I-deceive ta, i-blind ta. Magpa-angel of light, magpa-apostles of Christ, magpa-servants of righteousness sa religion aspect. Karon na po, dito na po sa last unom. Muna, ayaw good o pa-attract. Kaya taas pa kaning skutanan by next Sunday. Kung sa pa'y dugang ani nga magbantayan na to. Ito, si Satanas, iyang isang igamit, python, serpent. Di balikusan ka, paganaganahan ka. Humanyag, paganaganan ni mo, i-deceive ka niya, iyan na kang tuukon, iyan na kang likusan, para di nakakagawas. Pero paganahan ka niya, pag human sa iyong tuyo, wala na kay kagawasan. Iyan na kang dumukon, daugon, pilihon. Hallelujah. Ngayon sa grabe po na mga topic, Pastor. We must know this. The world must know this. Because daghan ka ay na-deceive through wrong relationship. Wrong relationship will not bring us good. Careful. Waputingon si Pablo, mas maay na lang single kaysa dudubol nga dubol pud imong problema. Hello? 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 So, nara sa tuwa. Magpailan ba ta sa yawa? Or mag-stick ta sa truth? Magpaabot ta sa right? The right one. The right one. Giving you the right to enjoy life here on earth. Let us pray for His word. Oh, Father God in heaven, thank you so much for your grace and mercy. Thank you so much for teaching us your word, to let us know the schemes or the strategies of Satan to deceive people. Help everyone to be able to know and escape the plans of the enemy, the schemes of the enemy, the strategies of the enemy. Kung nalukong man gani, O Lord God, kung naamay nalukong, help everyone to be out from that snare. Guide everyone to be victorious against the schemes of the enemy. Seal your words with your precious blood, O God. Bless us all together with sound mind, humility, purity, sincerity, and following you along the way of waiting of your coming here on earth, O God. In Jesus' mighty name we pray, never will say, Amen.